Thank you, Sister Ernalu. Salamat sa Diyos. Kumusta na po tayong lahat? Makakaupo na tayo. God is good? And all the time? Hindi ko na habahan yung ating preaching kasi marami pa tayong mga gagawin dito sa Thanksgiving po natin. Isang oras kalahati lang po naman po. Amen po ba? Okay. Salamat sa lahat ng mga patutuko natin sa buhay. At naniniwala po ako, isang pangako ng Panginoon talaga na hindi tayo pababayaan, lalo anak tayo ng Diyos. Diba, sabi ng Panginoon, yung ibon nga, pinapakain niya. Di ba? Sabi ng Panginoon, tayo pa kaya na anak ng Diyos? Amen? So, ano man mga pagsubok, suliranin, problema, mga blessing natin sa buhay ay lagi natin ipagpapasalamat sa Diyos. Amen? Dahil walang nakakaalam ang lahat ng mga pangailangan natin kundi ang ating Panginoon Diyos sa buhay natin. Ako, pinagpapasalamat ko lagi sa Panginoon ay yung lagi niyang proteksyon sa akin. Araw-araw, nasa labas ako, nag-drive ako, nagbibisikleta, pero alam niyo ang sekreto ko sa buhay. Paglabas ko pa lang sa pintuan, Panginoon, ingatan mo po ako sa buong mga ko. Panginoon, balukan niyo po ako ng iyong kapangyarihan. Ikaw ang maguna sa akin sa araw na ito. At ang kalooban mo ang siyang masunod sa buhay ko sa araw na ito. So yun lagi kong panalangin sa buhay ko. At alam niyo po, ang isa sa mga burden ko naman bilang inyong leader ng Lord Jesus Christ ay doon pa man may mga burden na talaga ako sa aking mga pastor. Nung bata-bata pa ako, first time ko pang makilala ang Panginoon, nakita ko na talaga ang ating pong mga pastor na they are living by faith, talagang namumuhay sila sa pananampalataya, kahit wala silang pagkain, talagang nandun pa rin yung desire nila na magturo sa mga tao, sa Word of God. Makikita natin yung ating mga leader na talagang they are not financially blessed, pero nandun pa rin yung kalakasan nila na magtuturo. So, nakita ko po yun doon sa mga kapastoran ko natin. At yung ang prayer ko noon, Lord, nawa, itong mga pastors na ito ay ma-bless din sila. So yun yung naging burden ko po sa kanila. So, praise God, puri ng Panginoon. At sa awa ng Diyos ay napakinggan niya po tayo, dinig niya po yung ating mga panalangin. Kaya tayo po ay sa pinagpapasalamat ko sa Diyos dahil kahit papaano ay yung ating mga pastor ngayon ay nag-bless din ko sila. Amen? Hindi lang ako, kundi kayo rin, i-bless nyo rin po ang ating pong mga pastors. Amen? Ating mga leaders. And today, siguro, ikilan po yung ating mensahe doon po sa The Book of Judges. Yan. Sino po ba ang nakakaalam ng Book of Judges? Amen. The Book of Judges. At dito sa Book of Judges, makikita natin, bibigyan ko lang muna tayo ng background itong The Book of Judges. So, titignan natin yung mensahe natin in The Book of Judges, chapter 2, verse 10 up to 15. So, ganito po ang nakasulat doon sa Book of Judges, chapter 2, verse 10 up to 15. All that generation also were gathered to their fathers, and there arose another generation after them who did not know the Lord,
nor yet the work which had done for Israel. So pansinin po natin yung the word na generation. Doon tayo magko-concentrate sa ating pong mensahe. Yung generations na yon. Okay, so ang tawag na kay Joshua is Joshua generations. So sa ngayon, maraming mga generations ngayon eh. Di ba? May mga kabataan, ang tawag doon sa mga kabataan ngayon, they are Gen Z generations. Di po ba? Mga Gen Z, mga bata, iba na yung pananaw nila. Eh tayong may mga edad na, ang tawag doon, mga baby boomers. Tawag doon, mga baby boomers generation. Eh yung mga medyo mas bata sa atin, may tawag sa kanilang generation eh. Gen Y generation. So say Y, susunod W na generation na susunod. But anyway, in the book of Joshua, makikita natin, in the book of Judges, makikita natin in the last chapter, in the book of Joshua, makita natin doon na yung pangako ng Panginoon na sila po ay pinangakuan sila na makarating sila doon sa the land of Canaan, which is the land of milk and honey. Yun ang pangako ng Panginoon at sila po ay nakarating doon sa lupang pangako na pinangunguluhan ni Joshua. Di ba ba? So, after that, mga kapatid, nung nandun na sila sa lupang pangako na yon, in the last chapter ng Joshua, ang sabi doon is they have renewed the Lord's covenant. So, ni-renew nila yung God's covenant sa ating Panginoon. So, makikita natin dito sa the book of Judges na after nang namatay po si Joshua, after the death of Joshua, so ginarap niya lahat, the Lord gathered the 12 tribes of Israel. So lahat kasama doon ng pagpunta nila doon sa Canaan. And then Joshua, ang sabi niya, o sige, sabi niya, pumunta na kayo sa inyong mga lupain na binigay sa kanila ng Panginoon. So the 12 tribes of Israel, they went to their own land. So sinakop na nila yung mga land na yun. At siyempre naging victorious sila dahil sa tulong ng ating Panginoon when they were in the land of Canaan. Okay, so this one also, makikita natin na itong judges na ito ay there were some prominent people. Sino ba yung mga prominent na nakikita natin in the book of Judges? Siyempre, nandyan si Gideon. Di po ba? Nandyan si Gideon, nandyan si Othniel, nandyan si Deborah. Sino ba yung isang yung mahabang buhok? Sino yun? Nakakalam yung mahabang buhok? Sino? Si Samson. So, these are the prominent people. So, makikita natin in the book of Judges na at that time there was no king. Walang hari. So, naglalagay lang ng ating Panginoon ng mga judges na siyang mamumulo sa mga bayan ng Israel. Pag sinabi natin judges, hindi naman ito judge na parang sa hukom. They are the military leaders. Tawag doon. Sila yung mga military leaders. And one of them ay isa ito si Samson na kumilos ng ating kinilos siya ng ating Panginoon dahil to fight for the Canaan people because they were sila ay sinakop for almost 40 years. And these people, itong mga Israel people ay nagkasala po sila. So what happened? Kumbaga, parang it's a cycle. So pagka naglagay ng Panginoon ng judges,
pagdating ng Judges at sila ay magiging victories ulit doon sa kanilang laban, sa kanilang sasakupin. At pag nasakop nila yung lupa na yon, sila ay magpupuri sa Panginoon, and after that, magkakasala uli sila sa Diyos. At pag itong mga people na ito, itong Israel people na ito, kapag sila nagkasala sa Panginoon, paparusahan uli sila ng Diyos. And then these people, after na maparusahan sila, lalapit ulit sila sa Panginoon, they were asked for the forgiveness. At patatawarin naman sila ng Panginoon. And ganoon ang cycle. Lagi. After nang may dumating na isang Judges, ganoon uli yung cycle. Patatawarin sila, magkakasala sila, and ganoon nga ang naging cycle ng the book of Judges. Kaya nagtatalaga sila ng mga Judges. And then here, mga kapatid, makita natin in chapter 2, verse 10 up to 15, after that generation died, kasi nung namatay na po si Joshua, he died at the age of 110. At nung namatay siya, siyempre, nilibing na siya doon, wala nang tumayo na young generations. May mga generations dito, may mga new generations after that. Sabi niya, after the generation died, yung Joshua generation, another generation grew up. Merong isang generation ulit. Sabihin natin, Gen Z generation na tumayo doon sa bayan na yon, who did not acknowledge the Lord and remember the mighty things we had done for Israel. May mga generation na yon, may tumayong generation na yon, merong umusbong na generation na ito na itong mga generation na ito, hindi nila ina-acknowledge o hindi nila nalalaman at nakikilala ang Panginoong Diyos. Amen? Itong mga generations na ito. Kaya ang nangyayari, mga kapatid, itong generations na ito, nagkakasala sila laban sa Panginoon. Immorality. They are sin against God. Kaya nagtatayo ng Diyos ng isang judge para labanan. At ganun nga ang nagiging cycle. Because this new generation, itong mga new generations na ito, they do not remember the Lord our God, what He has done for them. Ano yung what He has done na ginawa ng Panginoon? Kung titignan natin doon sa the last chapter of John, chapter 4, verse 24, sabi nga ng mga tao, no, we will serve the Lord. Magsaserve kami sa Lord. Kasi nirenew nga ni Joshua, ang sabi ni Joshua, so fear the Lord and serve Him wholeheartedly. Put away the idols your ancestors, worship Him, they believe beyond the Euphrates River and in Egypt. Serve the Lord alone, ang sabi niya doon sa Joshua chapter 24 verse 14 up to 15. At ang sabi ng Panginoon, but as for me, we will serve the Lord. As for me, my family, we will serve the Lord. So ito yung mga ito yung mga Joshua generation who had obeyed the Lord, who had remembered the law of the Lord, who will remember of what God has done to the people of Israel. Nung sila po ay pinalaya doon sa bayan sa Egypto. Amen. At tinala sila sa Canaan. Now, itong mga new generations natin na ito ngayon, mga kapatid, hindi nila nakikilala ang Diyos nila. Hindi nila naalala kung ano yung ginawa ng Panginoong Diyos sa kanila pong mga buhay. Amen. And today, I want to speak about the generation that forget God. Amen. Well, the book of Judges covers about 330 years of Israel history. That was about maybe 1,383 before Christ up to
1052 before Christ. It was a very tragic event, mga kapatid. Year after year, century after century, pinag-bless sila ng Panginoon ang bayan ng Israel because of their obedience. And in Judges, makita natin na these people were disobedient and idolatrous because may sumibol na new generations that who did not know the Lord, that who did not remember what God has done for them. Amen. So ano po yung gusto kong i-drive dito sa generations that forget God? You know, after the death of Joshua, nung namatay na si Joshua and its contemporaries, yung mga elders nila, nakamatay na rin sila, so wala nang tumatayong Joshua. Meron ng mga bago. Wala rin hari. Wala rin nanguna sa kanila. Talagang kanya-kanyang, bawat tribo, kanya-kanyang gawa nila. So, ang nangyari po mga kapatid, they returned in serving Baal. So, naging idolatrous sila. And, you know, God allowed the Israelites to suffer the consequences of worshiping God. Pinarusahan sila, kung babasahin nyo the whole book of Judges, lagi silang pinaparusahan ng Diyos. Pero, pagkita natin, God is also merciful. Kasi may tumatayong judges at inilalapit niya, nagpe-pray in church na ito na tulungan sila at pinapatawad lagi sila ng Panginoon. So almost cycle. Ganun ang laging nangyayari. Kakasala sila, after that, hihingin sila ng tawad sa Panginoon, patatawarin naman sila ng Panginoon, and after that, yan na naman sila, magkakasala na naman sila, magtatayo na naman ng judges, ito namang mga tao na ito, hihingi ulit sila ng tawad, at patatawarin ko sila ng Panginoon. So, it's a cycle. It's a cycle. So, because these new generations, for some reason, they don't know God for work for Israel. Hindi talaga nila nalaman kung ano yung ginawang kamang-kamanghang ginawa ng ating Panginoon sa bayan ng Israel. You know that when Moses, sabi nga doon pinangakuan ng Diyos. Moses, halika. Sabi niya, ibibigay ko ang lupain na ito. Hindi nila nalalaman yung mga bagay na yon. Hindi nila, itong new generations na ito, hindi nila nalalaman kung ano yung dakilang ginawa ng Diyos sa buhay ng bayang Israel. So, and finally, God broke judgment on Israel upon them. Talagang pinarusahan sila ng Diyos. Diba? Kung babasahin ninyo, in the book of Judges, lahat ng mga 12 tribes of Israel na ito, pagkasakupin nila yung kanilang lupain, lagi silang natatalo. Sabi nga doon they were always defeated. Kung titignan ninyo yung Bible natin, because they disobeyed God, Israel failed to conquer the land. The tribe of Benjamin failed to drive out the Jebusites. Hindi nila napalayas yung mga Jebusites. Joseph, they did not drive those persons. The tribe of Manasseh failed to drive out the people of Bethshan. The tribe of Ephraim, sabi niya, failed to drive out the Canaanites. The tribe of Asher failed to drive out the residents of Akko. Likewise, the tribe of Naphtali failed to drive out the residents of Beth-Shemesh and Beth-Hana. As for the tribe of Dan, Amorite forced them back to the hill country. So mga katuwid, mga kapatid, these Jews and people of God, these 12 tribes of Israel,
failed to conquer the land. Although nandun sila sa loob ng Canaan, but they were not able to conquer the land. And why? Because of these new generations. They were not remember what the Lord has done to the people of Israel. You know, ano po ang gusto natin i-drive po dito? Because in chapter 10, sabi niya, another generation grew up who neither knew the Lord or what He has done for Israel. Makita natin dito, there was an spiritual transmission. The stories of God's power in Egypt, in the wilderness and in Canaan were not retained in their heart. Wala. Hindi nila nakikilala ng Diyos na taken out in Egypt. And these Israelites, this new generation, gumawa sila ng hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. They did evil in the eyes of God. They serve Baals, yung mga idols. In verse 14, sabi nga yun they forsook the Lord and followed false God. It is a spiritual adultery. At anong ginawa ng Panginoon? Nagalit. God's anger was kindled. Although He's a God of mercy, but nag-rekindle parang makita natin yung emotion siguro ng Panginoon, ba't ganito naman yung aking mga anak? Because of their covenant betrayal. Kasi may covenant sila eh. Di ba, sabi nga doon sa last chapter ng Joshua, no Lord, sabi nga, maglingkod kayo sa Diyos. Sabi ng Israelite, yes Lord, we will serve you wholeheartedly. Kaya ng mga pangako, ang umuupo ng pangako ng binigay na promise ng Diyos sa mga Israel is love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Yan yung kumbaga pinangahawakan ng Israel sa Diyos. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kalakasan, ng buong pag-iisip mo. That was the message to the Israelite people. Pero nawala po yun sa kanila. So, ano po ang mensahe po natin dito? Number one is, when the knowledge of God is preserved in a community, especially for those who have personally experienced God's power, faith is nourished, and obedience flourishes. You know, we are in a community. Tayo pong mga generations ngayon. Kapag po tayo po mga kapatid, lalo na po, lahat po dito may mga pamilya, may mga anak, may mga pamangkin, may mga apo. Maliban doon sa mga walang anak, pero mensahe rin din po para sa atin to. Mag-represent talaga yung knowledge ng Panginoong Diyos sa buhay ng isang tao, sa buhay ng isang community, kapag personally, na-experience mo yung kapangyarihan ng Diyos. Na-experience mo yung kadakilaan ng Panginoon, yung pag-ibig ng Diyos, yung katapatan ng Panginoon, na-experience mo yun sa buhay mo. It will flourish that community. Amen. Second is, if we parents allow our children to grow up without this knowledge of God, we serve not only ignorance and unbelief, but also their destruction. Ano pong gusto dinadrive natin itong meron sinasabi dito na there is a new generation. Mga kapatid, ngayon, sa panahon natin ngayon, kailangan po bilang tayong mga magulang,
turuan natin yung ating mga anak na makilala nila ang ating Panginoong Diyos. Bata pa lang sila, makilala nila na meron na silang pagkatakot sa Panginoon. Mga kapatid. Because in the end, pag hindi natin naturuan sila ng salita ng Diyos, itong mga bata na ito, itong new generations na ito, mga kapatid, alam na natin kung saan sila mapupunta. Makikita natin, sa panahon ngayon, yung tatay, naglilingkod sa Diyos, yung anak, hindi man lang makapunta sa simbahan. Kasi walang nagtuturo, hindi nila tinuturuan yung kanilang mga anak. Amen. Anong gusto ng i-drive na ito, mga kapatid? Itong mga new generations na ito, iba na yung pananaw nila. Dapat tayo, as a family, as a parents, mga kapatid, dapat doon pa lamang sa pagkabata nila, tuturuan na natin sila about God, about the faithfulness of God, about the love of God. Kasi kung hindi natin sila tuturuan, it will lead this person to a destruction. Amen. Makikita natin may mga anak ng pastor hindi sumasamba. Di ba na parang nakakahiya na may mga pastors na hindi sumasamba. Anak ka ng pastor, hindi ka sumasamba. Praise God. Hindi naturuan hindi talaga tinuturuan ng salita ng Diyos. Pero once maturuan mo ng salita ng Diyos, kahit hindi mo sasabihin sasama, magsasamba yan. Amen. Iba na ang pananaw ng new generations ngayon. Kaya meron tayong tungkulin bilang as a family, as a parent, mga kapatid, itong mga bata na ito, maturuan talaga sila ng salita ng Diyos at matuto sila tungkol sa salita ng Diyos. Third one, it is a solemn duty of all parents to teach their children about God, about His saving word, so that the next generation will know and will be saved. Mga kapatid, di naman tayo magtatagal sa daigdig na ito. One day, mawawala tayo sa daigdig na ito. Hindi natin alam pagdating nung tayong yung mga anak natin, ano kaya nangyari sa kanila. Pero kung bata pa lang sila at nakilala na nila sa Panginoon, praise God, matutuwa tayo dahil alam natin na kahit nawala na tayo sa daigdig na ito, alam natin na yung mga bata ay na-remember nila yung kamanghamanghang ginawa ng Diyos, lalo higit sa kanilang mga parents. Amen. So, ito po yung gustong i-drive ng the Book of Judges na itong there is a new generation who did not remember the Lord, who did not obey the Lord. You know, buti nga ako, nung bata pa ako, ako, Katoliko ako Katoliko ako nung bata ako. Pinapalo ako ng nanay ko pagka hindi ako pumupunta sa simbahan. Pagdating ng mga cross-cross, ako yung leader doon. Ako yung nagpapapako doon. So, ganun ako sa Katoliko. Pero, you know, that was 1989. Nung pumunta ako dito sa Manila, nakilala ko si Sister Zeni. Sinamahan ako sa isang church. Sige, sabi ko, mag-observe lang muna. Ginagawa dito, nagpapalakpakan sila, nagtatayuan sila, nagpapalakpakan, nagkakantahan. Andun lang ako sila, nag-observe ako. Pero alam mo pala, meron na pala ginagawa sa akin ng Diyos sa buhay ko. Pinapakilala na pala ako kung sino ang Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat sa akin. So after that, mga kapatid, sige lang, sasama-sama lang ako kasi nililigaw ko kasi Sister Sete. Wala talaga akong intention kundi pasagutin siya ng oo. Wala naman akong, hindi nga ako nag-worship talaga Pero, you know, one time, at one point in my life, mga kapatid, that was 1989,
Andun ako sa likod ng church namin. Actually, yung church namin, di pa nga semento eh. Lupa. Yung mga instrument, hindi ganito. Ano yung mga instrument dati? Ano yun? Lata. Yung plastic ng yung oil. Pinupukpok lang yun. Okay na. Pagka nag-worship kami doon, talagang maali ka mo. Dahil lupa nga. Pero at one point in time, mga kapatid, ito testimony ko lang, at one point in time, nandun ako sa loob, nagpa-praise and worship ko, biglang tumutulo talaga yung luha ko. Sabi ko, Lord, ito na ba yun? Sabi ko, ito na ba yun talagang kukunin mo na ako? Sabi ko, and by that time, mga kapatid, nung nandun ako sa likod, Lord, I accept you as my Lord and Savior. And by that time, mga kapatid, nung in-accept ko na si Lord, nagtatrabaho na din ako, pero mas marami pa yung pagpunta ko sa church kaysa dun sa tinitirhan ko. I was there Tuesday, Friday, Saturday, and Sunday. 4 days. Kasi Tuesday prayer meeting, Friday Bible study, Saturday practice, Sunday worship. Mas marami pa yung araw ko sa loob ng church kaysa sa bahay. Siyempre, kasama ko si Sister Jenny. And yun nga mga kapatid, noong by that time na talagang hinuhubog na pala ako ng Panginoon sa buhay ko. And then, yun na, nag-start ako as a music ministry. After that ng music ministry, pinag-aral ako ng konting Bible school. And then, unang-una, pinadala na kaagad ako sa Batangas. Wala akong kamuang-muang. O sige, punta ka doon sa Batangas. Ikaw magpastor doon. Lord, anong gagawin ko dito? Pero hindi ako pinabayaan ng Panginoon sa aking pagpapastor sa Batangas. And alam niyo po, I was grateful dahil daming mga kabataan noon nung ako ay naroon. So, after that, dinalik ako sa Marilao. O dito ka muna dahil kulang tayo ng mga leader. So, nilagay ako sa aming board of directors, sinama ko doon. After that, yung mga sitwasyon na yon ay naging treasurer tayo, naging presidente tayo hanggang sa tinalaga tayo ng Panginoon na mamuna po ng LJC. So, purihin ng Panginoon, ano po ang gusto nung i-drive ng new generations na ito? Mga kapatid, tayong mga magulang, tayong mga parents, patandaan natin, turuan natin yung ating mga anak, yung mga new generations ngayon. Amen. Amen. Neglecting to teach the next generation leads to spiritual decay. Meron tayong tungkulin, meron tayong gampanin. Amen. Kung hindi natin tuturuan yung ating mga anak, yung new generations na ito. Amen. Kaya nga, mapalad tayo dito sa church natin na ito dahil marami tayong new generations na meron na humahalili kagad. Amen. Meron hahalili. Tayo, mawawala tayo sa daigdig na ito. Talagang merong hahalili sa ating continuous na paglago sa iglesia ng ating Panginoon. At narito ang ating Pastor Nick and si Pastor John na talagang nakita ko talaga yung desire talaga nila na soon they will be our new generations pastors. Palagpagan po natin naman ng ating mga pastors na ito. Amen. Well, maging po yung ating mga leaders ngayon, nagpapasalamat tayo dahil itong mga leaders na ito talaga namang kahit sa hirap at ginhawa, nandun pa rin talaga yung desire nila na mag-serve para sa Panginoon. Amen. At Sister Enalo, mga music ministry natin, yung mga
elders natin, palakpakan po natin sila. Glory to God. And continue na magamit kayo ng ating Panginoon. Idolatry is not an ancient, it's modern. Siyempre, ang kasalanan dito ng mga Israel, idolatry and disobedience to God. Talagang nakipamatok sila nakipag-asawa sila sa mga Amorites, Jebusites, Canaanites, pinagbabawal ng Panginoon. Anything that we put above God is idolatry. Amen. Anything that you put above God. Kaya nga sabi nga, unahin mo muna ang Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang Panginoon Diyos sa buhay mo. I'm sure. Ibe-bless ka ng Panginoon. I'm sure. I love you too, Zozo. Ayan, mabait yung anak ko na yan. Praise God. Pagdating ko dito, talagang in-embrace niya kaagad ako. Lolo, I miss you. Anything that we put about God, money, pain, or pleasure becomes Baal in our lives. Amen. Kaya we should take out. And God is merciful. Dito sa Book of Judges, nakita natin, pinakita ng Panginoon how merciful He is. Despite this Israel sin against God, despite this Israel do not remember how God were taken out, they break the covenant of God, but still God is merciful. Amen. Dito sa isa sa mga book ng Judges, bagamat hindi sila lumapit sa Panginoon, pinatawad pa rin sila ng Diyos. Hindi sila humingi ng, Lord, we sin against you. Lahat ng mga tumayong mga judges, ng mga people of Israel, kapag sila ay natatalo, Lord, we sin against you. And God is always there to have mercy on them. Pero makita natin, God is merciful, but He disciplines rebellion. Amen. Kapag ikaw nagkasala, alam mo na, merong karma, tawag doon eh. Merong karma. Pagka ikaw gumawa ng kasalanan sa Panginoon. Pero pagka ikaw anak ng Diyos, mga kapatid, sasabihin sa ng Holy Spirit kung gagawin yan dahil masama yan sa kalooban ng Panginoon. Masama yan sa tingin ng Diyos. Minsan hindi mo magagawa. Merong nagkuhod sa'yo. Amen. Kasi anak ka na ng Diyos. Pero alam niyo, kahit anak tayo ng Diyos, nagkakasala pa rin tayo. Sinong hindi nagkakasala? Lahat tayo nagkakasala. Diba? Lahat tayo nagkakasala. Pero ang mabuti dyan, laging mapagpatawad ang Diyos. Pero ang sabi naman ng Panginoon, huwag mo namang ulit-ulitin. Pagka nagkasala ka, huwag mo nang gagawin. Anong sabi ng Panginoon? Anong sabi ng Jesus sa isang tao? Huwag mo nang gagawin yan. Huwag mo nang uulitin yan. Amen. Kasi, merong mangyayari talaga sa atin. God's anger is response to covenant breaking, not just disobedience. Kapag ang tao ay hindi sumunod sa kalooban ng Panginoon, makikita mo, or disobedience from God, there is always a response. Magagalit talaga ang Diyos. Amen. So every generation must encounter God personally. Itong mga new generations natin ngayon, tayong mga parents, tayong mga lahat ng mga nandito, being a community, mga kapatid, kailangan sila ay na-experience nila
pag-ibig ng Diyos. Na-experience nila yung saving grace ng Panginoong Diyos sa buhay nila. So mga kapatid, being a parent, after loving God, He stored God's word in His heart and teach to His children. Being tayong mga parents, nakilala na natin ang Diyos sa buhay natin. Alam na natin yung salita ng Diyos sa buhay natin. Share din natin. We must share and teach our children, these new generations. Amen. Kasi iba na yung takbo ng generations ngayon. In Deuteronomy chapter 4 verse 9, take heed and keep yourself diligently, lest you forget the things which your eyes have seen, and lest they depart from your heart all the days of your life, and make them known to your children and your children's children. Amen. These new generations to two generations. In the Old Testament, sabi na doon isa lang dalawa yung sinabi ko kanina, yung Jewish scripture nila na pinaka-importante, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. And in the New Testament, makikita rin natin na ang sabi ng Panginoon, yung mga bata na yan, palapitin ninyo sa akin. And then, Jesus blessed them. My question is, as a parent or as a guardian, are we intentionally teaching our children the ways of the Lord? Amen. Bilang tayong mga magulang, tuturuan natin yung ating mga anak sa kalooban ng Diyos. So the ways of the Lord. So daan patungo sa Diyos. Kasi kung minsan makikita natin, bakit may mga bata na hindi sumusunod sa magulang. May mga bata na, rebellious sa kanilang mga magulang. They didn't teach the ways of the Lord kung bata pa sila. Kaya mapalad itong mga bata na to. Itong mga bata na ito na narito ngayon. Dahil alam na nila, kilala na nila ang Panginoong Diyos sa buhay nila. Amen. And one way to teach them how to fear God, yung prayer. Yung mga bata, di ba, pagdating ng gabi, gathered yung mga anak natin, nagka-pray tayo bago tayo matulog. Di ba? So that is one way how we can teach our children in the ways of the Lord, by prayer. As a church, are we disciplining the young or entertaining them? Masakit na sasabihin ko. May mga members tayo na hindi natin nagdidisiplina. May mga members tayo na nagkakasala. Hindi natin sila dinidisiplina. Being as a church, mga kapatid, nakita natin, makita mo na hindi gumagawa. May mga bisyo, may mga discipline din. Walang kaya kong disiplinahin, but there is a leader here. Meron tayong mga leader dito. Yun ang dapat gawin, yun ang trabaho. You must discipline them. Either
kung sino man siya. Di mo ba? Sometimes, nag-entertain na lang sila. They don't have the heart na talagang makita mo yung puso nila na talagang maglingkod para sa Panginoon. Part natin yun. These are the new generations. Kailangan makita yung you must be holy, sabi ng Panginoon. You must be holy. We need to discipline them. Kasi hindi mag-grow ang church. Hindi mag-grow ang church. Stop na ako doon. Hindi mag-grow talaga ang church. Kasi there is merong hadlang, no blessing. Those who are used by God in this church. Hindi talaga blessing. Personally, sa bawat buhay natin, have we allowed cultural baals to take the place of God? Minsan, naalis natin yung Panginoong Diyos sa buhay natin. There are some circumstances sa buhay natin na we compromise. Compromise tayo. Okay lang yan. Maaaring sinasabi natin sa buhay, okay lang yan. Dito ba? In society, the moral decay we witness is open reflection of forgotten God. Sa society natin, makikita natin, marami talagang iba-ibang makikita mo mga hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. It's a moral decay. Sabi nga, we witness. Nakikita natin, marami dyan. So my brothers and children, my brothers and sisters, meron tayong part, meron tayong tungkulin as a parent, meron tayong tungkulin as a guardian. So train up your child the way you should go. Train mo yung child mo the way you should go, and then hayaan ng kumilos ang Panginoon sa buhay niya. You know, every child may plano ng Diyos sa buhay ng mga batang ito. The command to teach the children diligently. Talagang pagsisikapan mo na turuan sila na matuto about salita ng Diyos. In Psalms chapter 17, verse 6 and 8, the next generation should know God's deed, yung mga gawa ng Panginoon. Romans chapter 1, verse 21 and 20, people who knew God but choose idolatry, so God gave them up. Binigay na sa kanila, o sige, bahala na kayo sa buhay nyo. Eh si Judas, bahala ka na, Judas, kung anong gawin mo sa akin. Inudas si ang ating Panginoon sa Pinelta sa 30 shekels. So my brothers and sisters, basahin ko ulit sa Judges chapter 2, after that generation died, this was the generation of Joshua. Another generation grew up. Merong isa na namang generation who did not acknowledge the Lord or remember the mighty things we have done for Israel. And the Israel did evil in the Lord's sight and served the images of Baal. They abandoned the Lord, the God of their ancestors who had brought them out of Egypt. They went after gods, worshiping after gods, the people around them. And the Lord angered the Lord. They abandoned the Lord to serve Baal and the images of Ashtoreth. This made the Lord burn with anger against Israel. So He handed over to them. He turned them over to their enemies all around, and they were no longer able to resist them. Every time Israel went out for a battle, the Lord put against them, causing them to be defeated. As Jesse had warned,
and the people were in great distress. These are the other generations or the new generations na sumibol during that time. And because nga dahil wala pang mga hari noon, until 1 Samuel and then 2 Samuel, nung nagkaroon na ng monarchy, tawag nila doon. At ang unang naging hari ay si King Saul. Amen. Okay. Dito po tayo sa conclusion. It is God's will that the family will be preserved and that the parents assume primary responsibility under God for getting biblical and doctrinal knowledge in the head and the hearts of their children. Amen. So pagkatandaan natin, mga magulang ko, meron kayong responsibilidad na matuto sila, maturuan sila about the doctrinal, about the biblical knowledge to the heads and the hearts of your children. Amen. In Judges chapter 10, sabi niya, another generations arose who did not know the Lord. It is because many parents have neglected their God-ordained responsibility. Kaya nagkakaroon ng new generations who did not know the Lord or remember how God it is. It is because those parents neglected the responsibility. Amen. And that the result of that new generations forsook the Lord and brought judgment on itself. Madali talaga ang Panginoon. So, it is clear, my brothers, that if we are to neglect this duty, we serve not only for the ignorance and the unbelief of our children, but also for their destruction. Mapapaniwala talaga yung mga anak na hindi maturuan ang salita ng Diyos. Amen. Kaya, itong mga Gen Z na to, mga new generations na Gen Z na to, na tinatawag natin ngayon, makita natin, talagang yung mga Gen Z nito, iba-iba na yung kanilang ginagawa. Iba-iba na yung kanilang makikita mo, nasa mall sila, nasa party sila, puro enjoy yung ginagawa nila. Wala na talaga yung, hindi na nila makapag-church man lang. Hindi naman lang sila makapag-worship kay God. Kasi hindi na nila kilala ang Diyos sa buhay nila. Happy-go-lucky, parang gano'n eh. Eat and drink and we enjoy. Parang ganun yung pananaw nila ng mga Gen Z ngayon. So mabuti na lang dahil tayong mga parents ay we have the responsibilidad na sila ay matuto, maturuan, at makilala nila ang Diyos at meron pagkatakot sila sa Panginoon. Amen. So, to these new generations, as a family, tayong mga family natin, as a community, may part talaga tayo itong mga generations na ito. Amen. So it's not only for the leaders, but also for the kids, for the children. So it is a family time. Family time itong lessons natin na ito for the kids, for the new generations natin. Amen. So kawawa naman pagka hindi natin maturuan o nabahaginan man lang ng salita ng Diyos yung maaaring mga anak natin. Kasi kung minsan, talagang anak natin ay hindi nakikinig sa magulang. Amen. Meron talaga yung mga tuso ng mga anak na hindi nakikinig sa magulang. But anyway, siguro keep on praying. Yan ang talagang solusyon. Kasi di naman natin pwedeng gawin yung ginagawa ng Diyos. Meron talagang ginagawa ng Diyos sa buhay ng isang tao. Pero may part tayo, may part din ng Diyos. Amen. So my part tayo is to pray, my part tayo is to have that responsibility na turuan sila. Anayan natin na ang Diyos ang kumilos sa buhay ng mga batang ito, itong mga good generations na ito. Amen? Amen. So, yun po yung mensahe po natin.
The generations that God forget. Amen. These generations that God forget. So makita natin talaga na merong talagang karma, merong talagang dumadating na pagsubok sa buhay ng itong mga Israelita na ito because of their disobedience, because of their sins against God. Amen. Pero patandaan natin, God is always a merciful God. Amen. Merciful, mapagpatawad talaga ang Diyos. Nariyan ang kanyang kamay, lumapit ka. At kusa siyang patatawarin ka ng ating Panginoon ng buong puso na ilapit mo yung buhay mo sa Panginoon. Amen. I wanna pray for the kids, itong mga kabataan na ito. Nawa, itong mga new generations na mga kids natin ngayon ay kakilala sila ng lubusan, paggamit sila mightily sa kanilang paglaki, sa kanilang pong mga buhay na ito. Let us all pray, tayo pong lahat ay ito ngayon. O Ama naming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ama, kinikilala ka namin bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Kinikilala ka namin, Panginoon, na wala kaming magagawa kung wala ka po sa aming Panginoon. Kinikilala ka namin, Panginoon, na ikaw ang siyang nagbibigay ng mga blessing sa buhay namin. Kinikilala ka namin, Panginoon, na ikaw ang tunay na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Panginoon Diyos, ang siyang nagbigay ng mga bagay na ito sa aming pong buhay, sa ikalalago ng aming pong buhay espiritual. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy na nag-i-influence, Panginoon, sa buhay po namin upang kami ay lumakad into your image of your Son, Jesus Christ. Salamat din po, Panginoon, sa mga kabataan na ito, ng new generations na ito, Panginoon, that they always remember you, they always to be obedient to you, Lord, they always to be here with you, Lord, and to know you more and more, Panginoon, sa buhay po nito. And we are thankful, Panginoon, sa mga kabataan na ito, na patuloy mo gamitin mightily, Panginoon, hanggang sa kanilang buong paglaki. And soon, they will be the new generations of our church. And soon, they will be our leaders in our church, Panginoon. Salamat sa buhay po nila, Panginoon. Lord, alam ko na meron kang plano sa bawat kabataan nito, Panginoon. And Lord, patuloy, Panginoon, na gamitin mo sila mightily. Music ministry po namin, Panginoon. Itong mga leaders po namin, itong mga elders po namin. Salamat po sa mga buhay po nila. Tunay, Panginoon, hindi mo sila pababayaan. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanila. Narito, Panginoon, ang mga kapatid po namin at yung mga anak, Panginoon. Lord, alam ko, nakikita mo ang bawat puso. Nakikita mo, Panginoon, at nalalaman mo ang bawat nilalaman ng kanilang puso, Panginoon. Lord, ano man po yan, Panginoon, hindi ko po alam. Pero kayo lamang po, Panginoon, ang nakakakita sa kanila. Panginoon, tulungan mo po sila. Tulungan mo po sila, Panginoon. Magamit din po sila itong mga parents na ito, Panginoon, na maituro ng tama kanilang mga anak. Lord, salamat din po. Alam ko, Panginoon, na mayroong pangailangan ng bawat isa. Kayo po ang nagpo-provide, Panginoon. You are our great provider. Malaki man o maliit, Panginoon, pangailangan po namin, you always provide po. Alam namin, Panginoon, na kami lalapit sa iyo at tutugunin mo ang lahat ng mga bagay. Alam po namin, Panginoon,
na pinapakinggan mo ang bawat dinadaing namin sa iyo. Alam namin, Panginoon, nakikinig ka sa lahat ng aming mga panalangin, Panginoon. Alam namin ang panalangin na kakarating ko din sa kalamitan, Panginoon. Through our Creator, Lord Jesus Christ. Salamat din po, Panginoon, sa aming pong mga pastors, Panginoon. Lord, salamat for the wisdom, the knowledge, Panginoon, and with the help of the Holy Spirit in their life, Panginoon. Lord, salamat sa buhay, Panginoon. Salamat sa mga officers ng Lord Jesus Christ. Lord, continue na they work on in hand in unity, Panginoon, for your glory, for your own glory, for the advancement of your kingdom, Panginoon. Lord, thank you. Salamat o Panginoon Diyos. And we are thankful for this 2025, Panginoon. Nakakita po namin, Panginoon, kung paano ka kumilos sa outing church na ito, Panginoon. Paano pinalalago, Panginoon, ng church na ito. Meron po kami daing, Panginoon, na manawag. Magkaroon po kami, Panginoon, ng isang church, Panginoon. Mas malaking church, Panginoon, yung mapagkalong mo sa amin. And always praying for that, Panginoon. At the perfect time, perfect will, Panginoon, Lord. Magkakaroon po kami, Panginoon, with our faith in you, Lord. Lord, thank you so much for the year 2025. Bless mo talaga ang bawat lalaki at babae. And continue to bless us, Panginoon, in the coming year. Thank you, Lord. Wala po kami may pagmamalaki sa aming buhay, Panginoon, kundi may taas ka namin sa buhay po namin. Magkilala ka namin, Panginoon, bilang ikaw ang tagapagligtas po namin. Maraming pagsubok, Panginoon, at darating, Panginoon. Sumalit, Panginoon, walang pagsubok na hindi po namin magkakayanan dahil nariyan ka, O Panginoon. Salamat sa kalakasan, Panginoon. Lord, meron din mga pagsubok. Nawalan kami ng mahal sa buhay, Panginoon. Pero, Lord, salamat dahil ikaw ang siyang nagbibigay ng kapayapaan sa buhay po namin. Lord, itong pagkaluwa namin, itong Panginoon, Lord, itong kagalakan po namin. Alam po namin, Panginoon, na sa bawat dinibigkas po namin, Panginoon, Lord, alam po may kasagutan ng lahat ng mga bagay. Tulungan mo po kami, turuan mo po kami. Lalo na ng iglesia na ito, Panginoon, pag-inisin mo, pakabangalin mo bawat isa na kami makapaglingkod sa iyo ng buong Panginoon. Totally 100%, Panginoon, bibigay namin sa iyo, Panginoon, sa paglilingkod po namin. Salamat din po, O Panginoon, sa buhay ng bawat isa niyo. Alam ko, Panginoon, mayroong mga pangangailangan ng bawat isa. Alam ko, Panginoon, you will provide them. Pagkalong mo mga bagay niya, lumupog ka sagutan, Panginoon. May mga suliranan, problema, Panginoon, dumadating sa buhay, Panginoon. Lord, alam ko, magpapatibay sa amin, Panginoon. Magpapatibay ng aming kalakasan, pananampalataya sa iyo, Panginoon. Dahil hindi mo kami iiwan, hindi mo kami papabayaan. Panginoon, maraming buong pasasalamat po namin, Panginoon, sa year 2025 na ito. Lord, salamat sa pagkilos mo sa iglesia na ito. Salamat ang binagbasan mo ang bawat isang, Panginoon, sa iglesia na ito. Salamat sa bawat pamilya, Panginoon. Salamat sa lahat ng nilagay mo, Panginoon, sa iglesia nito. At salamat, Panginoon, na tinuruan mo po kami na lumakad ng ayon sa iyong kalooban. Tinuruan mo po kami, Panginoon, na matuto, magbasa ng Biblia, at makilala ka namin ang lubusan, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita. Lord, thank you so much.
All for your glory, Panginoon, na ginagawa po namin. Hindi po namin ito sa aming pansarili, Panginoon, kundi sa bawat hakbang po namin, Panginoon, sa bawat salita po namin, Panginoon, ay sa iyo lamang namin pinagkakalupang ng Panginoon. Hindi na po kami nabubuhay ayon sa iyo, sa aming sarili, Panginoon, kundi binigay na po namin, Panginoon, ang buhay namin sa iyo. Hindi na namin buhay ito, Panginoon, kundi buhay mo na ito, Panginoon. Eh wala kaming ibang gagawin kundi makapaglingkod sa iyo ng lubusan, Panginoon. Lord, thank you. Thank you for this year, Lord. Thank you for this year. Salamat sa mga blessings ninyo. Salamat po, Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, glory to God. Oh, shalabahadalalabash, kalabahadalalabash, oh, lalabashalabahadalalabash, shalabahadalalabash, shalabahadalalabash, shalabahadalalabash. Oh, lalabahadalalabash, shalabahadalalabash, shalabahadalalabash. Oh, lalabahadalalabash, oh, lalabahadalalabash. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyong kagilan. Maraming salamat sa iyong kagama. Thank you. Thank you.